Bawat bata ay kailangan daw ang kalinga ng kanilang ina. Pero paano kung ang ina at ilaw ng inyong tahanan ay isa palang walang puso at mapanlin lang na aswang? Hahanapin mo pa kaya ang kalinga niya o tatakbo ka na sa pinakamalayo mong pwedeng takbuhan? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Hello? Mahal? Mahal, naririnig mo ba ako? Naririnig naman kita pero putol-putol choppy. Ang hina ng signal. Ha? Ano yun? Paulit nga at di ko masyado maintindihan Ayan, naririnig mo na ako? Mas malinaw na ba? Ayan, oo, mas malinaw na. Nasaan ka ba kanina at ang pangit ng signal mo? Ako tong nasa gitna ng kawalan pero parang ako yung mas may magandang signal kaysa sa'yo Sorry na, nasa ano ako nun Nasa? Nasa ano? Nasaan? Nasa smoking area? Noel naman napag-usapan na natin to, diba? Nangako ka na rin na ititigil mo na. Oo nga mahal, tinigil ko na nga. Tinigil na pero nasa smoking area ka. Kung di ka napatay ng paninigarilyo mo, gusto mo na second hand smoke naman ang dumali sa'yo? Ganun ba? Hindi, okay fine, aamin na ako. Umisang stick lang ako. Toxic kasi ng duty ngayon Talo pa yung may nagpansit. Pero sige, oo na, hindi na. Ewan ko sa'yo. Tigil-tigilan mo na nga yung kakapangako mo sa akin ng ganyan. Di mo rin naman matutupad Galit ka na yan. Uy, huwag ka nang magalit. Baka nakakalimutan mong nasa Manila ako at ikaw nandyan. Ang layo-layo mo. Hindi kita masusuyo, no? Kung ba't ba kasi tinanggap mo yung trabahong yan Alam mo naman kung bakit, diba? Kailangan ko ng trabaho. Hindi pwede nakatunga nga lang akong taghihintay na matawagan ng ospital dyan. Saglit lang naman to Ilang buwan lang, 1 year max. Pandagdag lang sa credentials ko. Naiintindihan mo naman, diba? Sabi mo naiintindihan mo ko. Oo, para sa future natin to at temporary lang naman. Pero wala pa ang isang araw na may miss na kita agad I miss you too. Tiis-tiis muna tayo sa ngayon, ha? Pag may long weekend naman, uuwi ako dyan Tas pag holiday at special occasions, sisiguraduhin ko na nandyan ako. Nasa San Carmen ka na ba? Nasa boarding house ka na? Kumusta? Okay naman ba? Wala pa. Hindi ko nga sigurado kung San Carmen na ba to ang traffic kasi. Hindi ko rin alam kung saan o kung kailan nag-start ang traffic na to. Nakatulog kasi ako. Ayun, nagising lang ako gawa ng tawag mo. Teka, baba ko muna to kakausapin ko yung konduktor. Okay, I love you. Mag-text ka agad pag nandiyan ka na Update mo ako. Pag hindi maganda yung kutob mo sa baryong yan, bumalik ka na lang agad dito. Akong bahala sa'yo. Kahit 1 taon ka pang bakante, kayang-kaya kitang sagutin. At ba't naman hindi ako magiging komportable sa bayang to, Aber? Huwag mo sabihin na hanggang ngayon pasirko-sirko pa rin yung utak mo sa idea na may aswang dito. Masisisi mo ba ako? Alam kong hindi ito yung tamang oras para tanungin ka. Pero bakit nga ba? Ba't nga ba, ano? Ba't kayo naniniwala ni Lola na totoong aswang? Na hanggang ngayon may mga aswang pa rin sa liblib na baryo? Ay teka, saka mo na ako sagutin. Palapit na yung konduktor Magtatanong na ako sa kanya. Malalim akong napabuntong hininga at bagaman naiinis gawa ng hindi na pala aabot ng San Carmen ang bus na sinasakyan ko at kailangan ko pang mag-tricycle papunta sa baryo ay hindi na ako nakipagtalo pa sa konduktor. Kunot noong tinanaw ko ang mahabang pila ng sasakyan sa harap. Nang makumpirma ko na may sapagong nga ang galawan at mas bibilis kung bababa na ako at maglalakad ay pinara ko na ang bus. Bit-bit ang maleta ay may panguusisa akong natigilan at dahan-dahang lumapit sa kumpulan ng nagkakagulong mga tao. Excuse me, Manong, ano pong nangyari? Aksidente po ba? Kaya traffic? Ano klaseng aksidente po? Hindi aksidente. Pero hindi ko rin alam kung ano ba talaga nangyari. Ang sabi-sabi, pinatay raw yung biktima.
Pinakwak ang tiyan, tsaka kinalat yung mga lamang loob sa kabuuan nitong tulay. Inano po? Ala, bakit po kaya? May lead na ba yung mga pulis kung sino may gawa ng kahayupang to? Wala pa nga eh. Hindi rin makilala yung biktima kasi winasak pati yung muka. Ang malinaw lang sa mga oras na to, biktima siya ng pang-aabuso. Wala raw sa plot at hubad na nung nakita yun eh. Pigil hiningang binalik ko ang tingin sa walang buhay na katawang natatakpan lang ng dahon ng saging. Habang tinatalunton ko ang mansa ng dugo sa kalsada na natuyo na, ay bigla na ring pumasok sa aking isip ang maaring kalagayan ng kanyang mukha at katawan na siyang naging dahilan upang tuluyan akong masindak at tayuan ng balahibo sa buo kong katawan. Bagong salta ka no? Galing Maynila? Kailangan mo ba na magmamaneo sa'yo? Papasang ka ba? Ako nang bahala at may tricycle naman ako. Doon ko pinarada sa bukana nitong tulay. O ano? Ay, tignan mo nga naman ang pagkakataon. Taga San Carmen ako eh. Saan ka ba ron? Bisita ka ba nino? Alam mo yung lugar namin maliit lang. Magkakakilala kaming lahat kaya siguradong alam ko kung kanino ka tutuloy. Ay, teka po, kukunin ko lang po yung pinagsulatan ko ng address. Diyan po. Sa amin to eh. Ay, talaga po? Oo, asawa ko yung si Manilyn. Teka, hindi ba't sa linggo pa dapat ang dating mo? Biyernes lang ngayon, hindi ba? Mali ata ako lang alam. Hindi po. Tama kayo. Biyernes lang talaga ngayon. Naisip ko lang na agahan ng pagpunta rito para maayos ko na rin muna yung tutuluyan ko bago ako mag-start dun sa lying in ni Doktora Edina. Lying in ni Dr. Edina? Assistant ka niya? Parang ganun na nga po. Midwife po ako, kaya tulad niya pwedeng-pwede rin ako magpaanak. O siya, halika na. Ay, bagong lahat. Ako nga pala si Danilo. Pero Dado ang tawag ng lahat sa akin kaya yun na lang ang nilang itawag mo. Iaabot ko na sana kay Dado ang palad ko para makipagkamay nang marinig ko ang pinag-uusapan ng dalawang babae na ilang hakbang lang ang layo sa amin. Bukod daw sa wakwak na katawan ng biktima na sinabit sa may tulay, nakita rin daw ang puso noon na nakatuhog sa stick at iniihaw na parang lechon. Gawa ng malikot kong imahinasyon, nakaramdam pa rin ako ng pagbalikwas ng sikmura, gawa ng nahagip ng tenga ko. Iya, ayos ko lang ba? Nabumutla ka eh. Po? Ang sabi ko kung ayos ka lang ba. Kaya na, huwag ka na sumagot at halata namang hindi. Halika na nga, huwag mo nang tignan pa yung biktima. Sige ka, mamaya saya pa yan manghingi ng hustisya. Po? Bibiro lang kita. Halika na kasi. Pagkaraan ng halos 3 minuto pang lakaran ay narating na namin ang tricycle na pag-aari ni Dado. Nang makita ang ID niya sa toda na nakasabit sa loob ng tricycle kasama ang family picture nila ni Ate Manilyn na siyang caretaker sa bahay na uupahan ko, ay tuluyan ko nang nakumpirmang totoo ang sinasabi niya, ay nawala na ang mumuntikong pagdududa. Dito na po ba yun? Ay hindi pa. Lampas 10 minuto pa mula rito yung sa atin. Bibili lang ako ng pandekoko tsaka panderegla. Panigurado kasi pababalikin ako ni Manilyn para bumili ng tinapay para may mamerienda tayo sakaling uuwi kita nang wala akong dala. Ako na po magbabayad ng tinapay at juice kung ganon. Magkano po ba? Kasya na po ba yung 100? 150? Hindi na. Sagot na namin to. Pang welcome ba sa bayan namin? Salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Pag settled na po ako, ipagluluto ko po kayo. Kumakain po ba kayo ng lasagna? Ay, wala pala akong oven dito. Basta, ipagluluto ko po kayo. Totoo yan ha. Aasahan ko yan. Opo nga. Nang lumakad na si Dado papunta sa nag-iisang bakery sa San Carmen, ay ginusto kong abalahin ang sarili ko sa pamamagitan ng pag-update kay Noel at Siang na malapit na ako sa baryo. Pero habang sinatsaga ko ang mahinang signal para ma-send ang text, ay bigla na lang akong nakarinig ng kakaibang bulong. Dumating na siya! Ang babaeng may dala ng lagim! Nandito na siya at unti-untiin niya na ang bagong sibol na buhay! Uunti-unti na niya! Pahihirapan niya! Ikakalat ang lagim niya! Excuse me?
malaking pagkakamali. Isang malaking pagkakamali ang pagpunta mo rito. Hindi ka dapat pumunta rito o wala ka dapat dito. Umalis ka na. Iligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo ang bata. May oras ka pa, Jobel. Takbo, tumakbo ka ng palayo ng San Carlos at wag na wag kang babalik. Hindi siya ligtas dito. Tuning, paalisin mo na siya. Ibalik mo na siya kung saan siya nararapat dahil papalapit na ang malalagim na araw at gabi rito sa San Carlos. Maawa ka sa kanya. Ikaw maawa sa sarili mo dahil pag nainis na naman sa iyo ang taong bayan, tsak bugbog ka na naman. Jobel, pagpasensya mo na ang lalaki niyan ha. May tililing kasi yan eh. Kung ano-ano talaga ang sinasabi. Kumbaga, salot. Basta pinalaan na kita. Pinalaan kita at pinili mong wag makinig tulad nilang lahat. Kaya maghanda ka. Maghanda ka na lang. Saglit kaming nagkatinginan ni Dado. Nang mapansin niya ang takot sa aking mata, tarantang kinuha niya ang tsinelas na suot at binato yun sa matandang pulube na dali-dali nang tumakbo palayo matapos niyang matamaan. Marami talagang uwak dito. Dito sa San Carmen, normal lang yan. Walang masamang ibig sabihin. Nginitian ko na lamang si Dado. Dala ng lalim ng aking iniisip pagkat naaalala ko pa rin ang pinagsasasabi ng matandang gusgusin sa plaza, ay hindi ko napansin na dumating na pala kami at kinailangan pa akong dungawin ni Dado. Ay, ako na po. Salamat po. Dado, sino yan? Jobel? Jobel na lang po, ate. Nakita ko yan siya ron sa tulay sa San Roque. Sakto nga at ako na pagtalungan niya tungkol dun sa patayan. Patayan? Anong patayan? Saan? Sinong biktima? Taga saan? Kilala natin? Sino raw ang pumatay? Nahuli na kaya? Mamaya ko na ikukwento. Papasukin mo na muna si Jobel at pagmeryendahin na rin bago mo ipakita sa kanya yung bahay. Oo nga pala. Jobel, pasok. Halika. Maupo ka muna riyan at ipagtitimpla kita ng juice. Ay, Parlina! Ikaw na pala. Iligay mo na rin sa plato tong mga tinapay na binili ko. Bilisan mo ha. Mukhang gutom na gutom pa naman ang ate Jobel mo. Ayos lang, Perlina. Take your time. Bakit pala napaaga ka? Sa linggo pa dapat ang dating mo, hindi ba? Opo, pero naisip ko ng agahan para makapag-ayos na ako sa bahay at makapagpahinga bago magsimula sa lying-in. Tumawag at nag-text po ako pero wala po akong natanggap na reply. Hindi niyo po ba natanggap? Wala. Nasaan ako kasi ang cellphone ko simula pa kahapon. Wala naman siyang sinasabi. Perlina! Nandiyan na, Ma! Nahalo ko lang po yung juice. Po! May natanggap ka ba ang text galing kay Jobel? Po? Wala. Parang wala. Nang magsalubong ang kilay ng kanyang ina ay dali-daling nilabas ni Perlina ang phone mula sa bulsa ng kanyang shorts. Ilang saglit pa ay ipinakita niya na sa amin ang text message ko. Ay, meron po pala. Sorry, Ma. Sorry, Ate Jobel. Hindi ko po napansin eh. Akin na nga yan. Isang linggo mo na tong hindi pwedeng hawakan ha. Sabi ng parati mong i-check at sabihin mo sa akin kung may nag-text o may tumawag. Hindi ko nga po napansin. Sasagot pa siya talaga. Idaan mo na lang sa Diyos ang init ng ulo mo. Nakakaya naman kay Jobel. Kabago-bago niya lang sa Carmen kung ano-anong di magaganda na bumubungad sa kanya tas dadagdag pa tayo. Bakit, Jobel? May iba pa bang nangyari? Yung krimen na nakita mo sa may tulay. Minsan lang yun. Halos hindi yun nangyayari. Hindi lang talaga maganda ang timing mo. Pero sana, huwag kang matakot sa amin ha. Payapa at tahimik naman dito. Dado, anyari ba? Iniwan ko na muna yan si Jobel sa tricycle para bumili ng tinapay. Pagbalik ko, ayun, kung ano-anong kalokohan nang pinagsasabi sa kanya ni Mehmet. Ay, sus Maria. Huwag mong isipin yun, Jobel. Ganun talaga ang matandang yun. Puro babala. Pagbabanta. Isa naman sa babala niya hindi naman nangyayari. Ganun talaga yung matandang yun. Puro babala. Pagbabanta. Kahit isa naman sa mga babala niya hindi mangyayari. Sa susunod na lapitan ka, layuan mo na agad. Huwag mong pansinin.
Pag in-entertain mo kasi yun, mas lalong kung ano-anong sasabihin niya. Mauna na ako sa tinapay Nagugutom na ako Saka gagawa pa ako ng saranggola. Kay Ate Jubel mo yan. Ikaw ba yung galing sa mahabang biyahe at wala pang maayos sa tanghalian, ha? Ayos lang. Sige, Perlina, kumuha ka na. Mauna ka na kumain. Yun! Ayos! Salamat, Ate Jubel. Pag may kailangan ka, kasama o kahit ano pa yan, sabihan mo ako. Sagot kita. Ako rin naman yung parati mong makakasama rito Okay, sabi mo yan Pag may kailangan ako, ikaw agad ang una kong lalapitan. Bago tumakbo palabas si Perlina ay kumindat pa siya sa akin na ikinatawa ko na lang at ng kanyang mga magulang. Gaya ng napagkasundoan, nagmerienda muna kami ni na Ate Manilyn at saglit na kinilala ang isa't isa. At nang matapos ay saka pa lang nila ako dinala sa likod ng kanilang bahay kung nasaan ang mas maliit pang bahay na aking tutuluyan habang nandito ako sa San Carmen. Medyo nalinis ko naman na to. Pero kung medyo sensitive ang balat mo o may hika ka, tutulungan na lang kita na mas linisin pa to bukas. Mga anong oras ka ba nagigising? Anong oras pwede? Hindi na po, okay na. Ako na lang punta tapos ng iba pang lilinisin. Kaya ko naman na po Wala nga lang linya ng tubig dito, di tulad dun sa Maynila. Pero huwag kang mag-alala, si Perlina nang bahala mag-igib para sa'yo. Hindi po ba nakakahiya? Babayaran ko na lang po siya. Siya, sige, ikaw ang bahala. Kayo na mag-usap ng batang yun, kung paano ang siste nyo. Ano, okay na sa'yo to? Opo, okay na okay. Sulit yung renta, lalo na't halos kompleto na rin ang gamit Yung foam nung kama manipis na. Kung ayos lang sa'yo kung ganon, yun na lang. Kung hindi naman at may budget ka, pwede kang bumili sa bayan. Doon sa pinanggalingan nyo ni Idado. May bilihan ng mga higaan doon. Ay, papakiramdaman ko na lang po muna yung foam na sinasabi nyo. Tapos kung pwede na, hindi na ako bibili. Pero kung hindi po komportable, saka po ako magpapasama kay Dado o di kaya kay Perlina. O siya, maiwan na kita. Ikaw nang bahala riyan Pag may kailangan ka pa, pumunta ka lang sa bahay. Ilang segundo rin akong naiwang nakatayo sa maliit na sala ng lumang bahay. Hindi makapaniwala na sa susunod na buwan o taon ay ang 4 na sulok ng bahay na ito ang siyang magiging tahanan ko. Malayong malayo sa buhay na pinlano ko kasama ang lalaking akala kong makakasama ko na habang buhay pero hindi pa pala. Kaya mo to, Jubel. Kakayanin mo to. Hindi man malinaw kung bakit at anong rason pero sure na may dahilan ng Diyos kung bakit parang nagkakandaleche-leche ang lahat. Kapit lang, Jubel. Kapit lang, tsaka punas ng iba pang alikabok sa paligid. Gabing-gabi na nang matapos ako sa paglilinis sa maliit kong kwarto at pag-aayos ng aking gamit mula sa maleta papunta sa aparador at dahil init na init, sumagi sa isip kong maligo na muna. Bitbit ang tuwalya at lagayan ng sabon na dadalhin ko na rin sana sa CR. Saka ko lang naalala na communal nga pala ang CR at nasa labas yun ng bahay. Sumilip ako sa labas at nang makita na bukod sa ilaw sa posteng nakatayo malapit sa CR ay maliwanag din ang buwan, agad na nawala ang takot at kaba sa aking dibdib. Kaya walang kaproble-problema kung nagawa ang kagustuhan kong maligo. Dala na rin ng pagod sa biyahe at ilang oras na paglilinis ay agad na akong nakatulog pagkatapos. Tejubel! Gising ka na ba? Ate, gising na! Kunot noo akong nagising mula sa aking pagkakahimbing. Bago tumayo, chinek ko muna ang cellphone ko at nang makita ang date, pati na rin ang oras, ay saka pa lang ako nagmamadaling tumayo. Tagal mo namang magising, te. Tulog mantika ka? Ay, thank you. Kung di dahil sa'yo, mas tatanghaliin pa sana ako ng gising at malilate sa trabaho ko. Diyos ko, first day ko pa naman. Grabe, can you believe it? Parang kararating ko lang dito nung Biyernes, tas Lunes na agad. Ano pang pinagagawa ko nung Sabado at Linggo? Parang di ko na malaya ng 2 araw na yun. Nung Sabado, nagpasama ka sa bayan para bumili ng kutsyon at bagong gamit sa kusina. Tas nagdamo tayo. Maghapon kaya yun, kaya knock-out ka. Nakalimutan mo na agad? Ano ka, may short-term memory?
Parang si Dory? Expression lang yung tanong ko. Niliteral mo naman. Siyempre, naalala ko pa yung mga ginawa natin nung weekend. Nagulat lang talaga ako sa bilis ng araw. O siya, maliligo muna ako. Dito ka lang? Pilit kong tinapos ang lahat ng kaartihan ko sa umaga sa loob lang ng 20 minutos. At dahil hindi naman uso sa San Carmen ang salitang traffic, sakto lang sa pagbubukas ng lying-in ang pagdating ko kahit na tinanghali na ako ng gising. Tulungan na kita. Oo, please. Kanina ko pa sinusubukang buksan tong roll-up kaya lang ang bigat, hindi ko kaya. Alam mo ba kung anong oras darating si Dr. Aquino? Hindi rin, hindi mo rin alam. Ay, pero hayaan na nga. Ang mas mahalaga na una tayo sa kanya. Nakakaya naman kasi kung siya pang mas mauuna sa atin. Ay, ano nga pala si Jobel. Jobel pangalan ko, midwife. Ikaw, midwife ka rin ba dito? Bagong hire ka lang din ni Dr. Aquino? O matagal na kayo magkakilala? Ako si Dr. Aquino, Jobel. Nice one. Pero hindi funny ha. So, sino ka nga? Anak ka ni Doc Aquino? Ako nga si Dr. Edina Aquino, Jobel. We. Gusto mo ng pruweba? Saglit siyang naging abala sa paghahanap ng kung ano mula sa kanyang bag. Nang mahanap niya ang wallet, nilabas niya ang kanyang ID at laking gulat ko nang makumpirma na ang babaeng kaharap ko na tila mas bata pa nga ang itsura sa akin ay ang 45 years old at nag-iisang doktor nitong lying-in. Ano, naniniwala ka na? Sa takot na baka ma-offend ko siya pagkat ayaw ko talagang maniwala sa kanya kanina ay sunod-sunod akong napalunok. Habang iniisip ko kung paano ko hihingi ng tawad sa kanya ay umihip ang hangin at may pagkasabik na sininghot ni doktora ang simoy nun. Ang sarap! Ang bango-bango. Po? Ang sabi ko, ang sarap at ang bango-bango. Nino? Ako? Nang simoy ng hangin, Jubel. Naamoy kita, oo, ang bango mo nga at parang manamis-namis pero sure ako na dahil yan sa suot mong pabango. Victoria's Secret? Vanilla Lace? Sa hangin pala. Akala ko kung ano na. Pero tama po kayo, Dok. Sariwang ang hangin dito at payapa. Maniwala man kayo o hindi, sobrang gustong-gusto kong hangin at kapayapaan ng Barrio Carmen. Ako rin, Jubel. Gustong-gusto ko rin sa Barrio Carmen. Kaya sana magtagal tayo rito, no? Sana nga po. Matumal ang unang linggo namin sa lying-in. Kahit na anong pamimigay namin ng flyers, maski isang buntis, ay walang napapadpad. At marahil yun din ang dahilan kung bakit tila biglang nag-iba ang timpla ng ugali ni Doktora Edina. Bukod sa naging bugnutin siya, ay parang nawala rin ng kislap at sigla sa kanyang kutis na para bang unti-unti na siyang nalalanta. Naging palaisipan para sa akin ang mga pagbabago niyang yon. Ngunit kalaunan ay kinumbinsi ko na lang ang sarili ko na dala lang yon ng kanyang stress. Yun lang at wala nang iba pang hindi pangkaraniwang dahilan. Sana. Jubel? Hoy, Dok! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Nagulat lang po ako. Bigla-bigla ka kasing sumusulpot eh. Ano po ba yon? May ihutos ka po sa akin? Naisip ko lang na kung hindi natin pupuntahan ng mga buntis, hindi tayo mapapalapit sa kanila at wala akong mapapala. Walang mapapala? I mean, hindi kikita itong clinic. Kung magpapatuloy ito, 2 buwan lang malulugi ang clinic. Kaya naisip ko na ngayong linggo, mag-ikot kaya tayo sa kabayan. Mag-alok ng libreng prenatal check-up nang mapalapit tayo sa mga buntis, hindi ba? At makuha ang tiwala nila. Ano sa tingin mo? Maganda nga po yung naisip mo, Dok. Actually, naisip ko rin yan at plano ko na nga sanang itanong sa'yo kung papayag ka ba. Mabuti na lang at iisa pala ang takbo ng isip nating dalawa. O siya, magsara na tayo at nang makapagpahinga na at maaga pa tayo bukas, tama? Okay, Dok. Tatapusin ko lang po itong tinatype ko. Pwede ka naman nang mauna umuwi. Ako na lang po magsasarado nitong clinic. O sige, basta huwag ka nang magpapagabi ha. Makita na lang tayo bukas. Opo, Dok.
Kung hindi pa ako napasulyap sa relong suot ko, hindi ko pa mapapansin na 7:00 na ng gabi at inabot na ako ng dilim pagkat masyado na naman akong nawili sa aking ginagawa. Wala nang dumadaang tricycle sa baryo ng ganitong oras at dahil wala pa namang kalahating oras ang layo ng clinic sa inuupahan ko, ay hindi naging problema ang pag-uwi ko. Ngunit ngayong gabi, sa hindi malamang dahilan, ay ramdam kong may kakaiba. Para bang may nakamasid sa akin at panay ang bulong ng takot sa aking isip at dibdib. Sino yan? Ano kailangan mo sa akin? Hindi magandang biro to ha. Malaman ko lang kung sino ka irereklamo kita sa barangay. Nang pakiramdam kong bigla na lang bibigay ang buo kong katawan dala ng pagod, gawa ng mabilis at walang tigil kong pagtakbo, bigla na lang akong binulag ng liwanag ng flashlight nung ilang metro na lang ang layo ko mula sa bahay. Ate Jubel, okay ka lang ba? Pawis na pawis ka at namumutla. Anyari ba? Hinahabol ako. May humahabol sa akin na baboy ramo. Baboy mo? Wala namang ganon dito eh. Matagal nang wala kasi naubusan ng mga ngaso. Meron nga, hinabol ako at parang gusto kong saktan. Maniwala ka, nakita ko, narinig ko. Ate Jubel, teka. Ma, pa, tulong! Si Ate Jubel inimatay. Ang pagdating ni Dado at Ate Manilyn ang huli kong naalala bago ko mawala ng malay at nang magising naman ako. Ang una kong napansin ay ang natutulog na figura ni Perlina malapit sa aking kama. Perlina? Perlina, gising! Ate Jubel, gising ka na rin. Gising ka na rin sa wakas. Sa wakas? Opo, sa wakas. Isang buong araw kang tulog eh. Sabi ni Dr. Edina, malnourished ka raw at na-overfatigue. Na underweight ka rin. Hindi ko talaga naiintindihan ng mga yun pero sabi ni Mama, napabayaan mo raw ang sarili mo. Totoo ba yon? Teka, galing dito si Doc? Opo. Di ba magbahay-bahay dapat kayo para sa libreng check-up ng mga buntis? Hala, oo nga. Anong oras na ba? Gabi na ate. Pero okay na. Natuloy pa rin naman yung paglilibot ni Doc. Inupahan niya si na Mama na samahan siya pagkatapos kanyang tingnan kaninang umaga. Nagluto pala si Mama ng sopas. Initin ko lang Diyan ka lang. Habang pinakikiramdaman ko ang aking sarili, napansin kong bahagyang nakaangat ang aking t-shirt. Nang ibaba ko na yon ay saka ko lang napansin ang natuyong marka ng kung anong likido sa may bandang tiyan ko. Dala ng kuryosidad, hinaplos ko yon at ang mansya na itim na bagay na yon ay mabilis na dumikit sa aking daliri. Nang maamoy ko ang nakakasulasok nitong baho na parabang humahalukay sa aking tiyan, ay dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay upang doon sumuka. Ate, ano nangyari sa'yo? Bakit sumusuka ka ng itim? Ano yan? Pasok. Pumasok na tayo. Tinamumutla ka na naman. Okay ka lang ba? Hindi kaya kailangan mo nang magpatingin? Sa ospital? Sa Santo Cristo, may ospital doon. Mga 3 oras ang layo rito pero ang alam ko po kasi yun daw po yung kumpleto yung mga gamit. Tiningnan ako ni Doc Edina kanina, di ba? Anong ginawa niya sa akin? May ginawa ba siya sa akin? Sa tiyan ko? May pinakain? Si Mama ang nandito nung chinecheck ka niya eh. Kaya hindi ko po alam. Bakit po? May mali bang ginawa si doktora? Natahimik ako at umiling na lang kay Perlina. Kung kasama ni Doc Edina si Ate Manilyn nung chine-check up niya ako habang tulog, imposibleng may kakaibang ginawa sa akin si Doc Edina. Yon ang pinanghawakan ko upang muling itulak paalis sa aking isip ang pagdududa ko sa doktorang may-ari ng lying-in clinic. Pinili kong isipin na lang na malamang kaakibat nung kakaibang karanasan ko nung gabing yun ang saglit na pagka-paranoid.
Tulad ni Doc Edina ay umasa akong magdadala ng pagbabago ang naging pagbabahay-bahay niya nung nakaraan upang makahata kami ng mga pasyente. At ang resulta ng effort niyang yon ay nakita namin sa pagsisimula ng panibagong linggo. Christine Mendoza? Ako po. Paglabas nung tinitingnan ni Doc, ikaw lang sunod. Pwede mo ba akong samahan sa loob? Ha? Kinakabahan kasi ako. Gusto ko sanang samahan ako ng asawa ko, kaya lang hindi niya pwedeng hindi puntahan yung inaani sa palayan namin eh. Kaya wala akong choice. Alam ko naman na wala akong dapat ikatakot at alam ni Doc ang ginagawa niya. Sadyang kailangan ko lang talaga ng support. Emotional support ba yung tawag doon? Please? Jobel, yung sunod. Papasukin mo na. Doc, pwede po bang magpasama ako sa kanya sa loob? Kay Jobel? Bakit pa? Ano po kasi... Mas komportable ka sa kanya? Mas gusto mo ba na siya na lang ang mag-check sa'yo? Pwede po ba yun? Oo naman. Jobel, please. Ikaw nang bahala kay ma'am. Next in line, please. Christine? Tara, saglit lang naman din to. Salamat. At kung pwede, gusto ko na sana ikaw na lang din ang magpaanak sa akin. Pwede kaya yun? Ikaw talagang gusto ko eh. Kakausapin ko pa si Doc, pero kung ako talagang gusto mo, tingin ko mapipilit ko naman siya. Halika na. Paglabas ni Doc sa opisina niya pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw, ay dali-dali akong tumigil sa pag-uunat at tumayo ng tuwid. Good afternoon, Doc. Ikaw naman, oo, napaka-formal mo pa rin. Sabihin mo nga sa akin, mukha ba akong masungit? Mukha bang pagagalitan kita kapag nakipagbiroan ka sa akin? Hindi naman po, pero... Oh, hindi naman pala eh. Kaya relax. Nangangain lang ako, hindi nangangagat. Biro lang, Jobel. Biro lang yun. Ay, alam ko na. Kunin mo ang bag mo. Yung lock nitong clinic, tayo na. Ay, saan po kayo pupunta? Dinner. Sa labas. Gusto man kitang i-invite sana ng dinner sa bahay ko, hindi pwede. Bukod sa ang kalat-kalat doon hindi rin naman ako marunong magluto. Pag pinagluto kita, imbis matouch ka, baka ma-feel mong pinarurusahan kita. Kahit naman di masarap ang luto mo, hindi ako magrereklamo, Doc. Pero syempre, yun na rin ang una't huling beses na kakain ako ng luto mo. Manyaman ang pangalan ng glorified karinderya na nahanap namin ni Doc para sa hapunan. Pagkatapos niyang umorder ng sandamakmak at iba't ibang putahe, ay tahimik naming sinimsim ang inumin naming mas naunang iserve. Paano natin mas makikilala ang isa't isa kung makikipagtitigan ka lang sa akin? Po? Kako, kaya kita niyaya rito para mas makilala kita. Para makapag-bond tayo. Okay po. Gusto ko rin yan, Doc. Gusto rin kitang makilala. Marami po akong gustong itanong sa inyo eh. Parang maling desisyon yata ito. Parang maha-hot seat mo ako Hindi naman po. Medyo lang. O siya, ano bang gusto mong malaman? May pamilya na po ba kayo? I mean, alam ko naman na may pamilya ka, nanay at tatay. Ang ibig ko lang pong sabihin kung may asawa at anak na po ba kayo? Masyado po bang personal yung tanong ko? Sige po, wag na po yon. Iba na lang. Mag-iisip na lang po ako ng iba. Kulay. Ano pong paborito niyong kulay? Ba't po kayo tumatawa? Masyado bang lame yung tanong ko? Medyo. Balik na lang tayo sa una mong tanong. Oo, may asawa at anak na ako. Dati. Dati? Ay, condolence po. Sorry, hindi ko po alam. Condolence po talaga. Bigla siyang humagalpak ng tawa. Nang makita niya ang pagkalito sa mukha ko ay sumenya siya. Tinaas ni Doc ang kamay niya, pero hindi ko pa rin alam kung anong ibig niyang sabihin o iparating. Nang mapagtanto niyang nakakaabala na sa ibang customer ang pagtawa niya, ay pilit niya ng pinormal ang sarili. Tumikhim siya at sunod-sunod na nag-breathing exercise. Sa kanya minulat ang kakasarado lang na talukap
ng mga mata niya. Akala mo ba? Na patay na po yung asawa at anak niyo? Opo. Hindi. Hindi pa sila patay. Well, sana hindi pa. Sana hindi pa. Mawalang galang na po, Dok. Pero anong ibig niyo sabihin? Hiwalay ba kayo sa asawa niyo? Tas yung anak niyo po sa kanya, binigay niyo sa kanya? Binigay? Hindi Hindi no. Siyempre hindi. Anak ko yun eh. Ako ang nag-nurture sa batang yon. Hindi ko siya kayang ipamigay at alam yun ng tatay niya kaya itinakas na lang yung anak namin. Nagising na lang ako isang araw, wala na sila. Wala na yung anak ko. Sinubukan ko silang hanapin. Ilang taon ko silang hinanap pero ewan. Nasuyod ko na ang buong Pilipinas hindi ko pa rin sila makita. Kaya pagkatapos ng ilang taon kong paghahanap, tumigil na ako. Inayos ko na muna yung buhay ko. Nag-aral ako. Inuna ko yung sarili ko pero promise, hinahanap ko pa rin yung anak ko. Ang hirap-hirap lang talagang hanapin ng taong ayaw magpakita sa'yo. Baka pati siya, yung anak ko ayaw nang magpakita. Gawa ng kung ano-anong kwento at paninirang sinabi ng papa at lola niya. Ilang taon na po ba yung anak niyo? 29. 29 na yung anak ko. Lalaki siya. Dok, baka naman hindi. Baka hindi? Anong ibig mong sabihin baka hindi? Baka hindi po nagtatago sa inyo yung anak niyo. Baka po gaya niyo, hinahanap niya rin po kayo. Sadyang nahihirapan lang siya. Malaki na po pala yung anak niyo May sarili na pong pag-iisip. Kung apo yung anak niyo, susubukan ko po kayong hanapin para malaman ng side niyo. Talaga? Tingin mo siya rin? Opo, baka. Di ba natural naman sa ating mga tao ang maging mausyoso? Yung malaman kung ano ba talaga yung totoo. Sa bagay. Ay, teka, tama na nga ito. Ang gusto ko mag-bonding tayo, hindi yung mag-iyakan. Iba. Palitan na natin yung pinag-uusapan natin. Tama na tong tungkol sa akin. Ikaw naman. Tungkol sa'yo naman. Tungkol sa akin? Nakakaiyak din po yung kwento ko Mamaya ako naman po yung maiyak. Ano ba yan? Puro nakakaiyak naman pala tong kwento ng buhay natin. Hindi pang dinner, kundi pang inuman pala. Sa bar dapat tayo pumunta, hindi sa karinderya. Nagbabar po kayo, Dok? Well, nung kabataan ko, ngayong may edad na ako, hindi na pwede. Sumasakit na ang ulo ko. Ay, meron po akong isi-share tungkol sa akin na hindi masyado nakakaiyak. Sure ka bang hindi? Baka akala mo lang, tas nakakaiyak naman pala talaga. Engaged na po ako. Oh, talaga? Hindi nga. Nasaan ang singsing mo? Taas noo kong ipinakita kay Doc Edina ang engagement ring kong nakapendant lang sa kwintas ko na parati kong suot. Mas nilapit niya ang mukha niya sa leeg ko. Nung una, parang gusto niya lang makita yung engagement ring pero bigla siyang naging balisa at distracted. Pilit niya yung nilabanan at tila mas umukay lang siya nung tumuwid na ako ng upo at binalik ang dating distansya sa pagitan namin. Hindi malaki yung bato ng singsing, hindi rin yung totoong diamante pero ayos lang. Ang importante sa akin, mahal na mahal ko po yung lalaking pakakasalan ko at sobrang excited na ako magkaroon ng pamilya kasama siya. Nabanggit ko na po sa'yo na ulila na ako, diba? Tas only child lang din. Bukod sa pangarap kong maging midwife na na-achieve ko naman, yung magkaroon ng malaking pamilya ang isa rin sa pinakapangarap ko. Mga 5 anak. Nung nalaman nga ni Chang na gusto ko may 5 kaming anak ng fiancé ko, napailing na lang siya. Sayang daw yung pinag-aralan ko ng ilang taon. Magiging housewife lang din naman pala ako. Pero nag-usap na kami ni Noel. Sobrang pagtutulungan namin yung pamilya namin para hindi masasayang yung pinag-aralan ko. Para kahit na may bahay niya na ako, pwede pa rin ako magtrabaho. Dok? Dok, ayos ka lang ba? Sobrang nadaldalan ka na sa akin, no? Sorry. Ay, ito na po pala yung pagkain in-order natin mukhang sobrang masasarap. Kain na po tayo? Ano palang pangalan ng fiancé mo, Jobel? Noel po. Bakit po, Dok? Apelido. Ano apelido niya? Vasquez po. Sigurado ka? Po?
Ang sabi ko, sigurado ka bang Noel Vasquez ang fiancé mo at hindi Noel Lagdameo? Opo, sigurado po ako, Dok. I mean, no offense meant, pero mukha po ba akong magpapakasal sa isang lalaki na hindi ko alam kung anong apelido? Tsaka, bakit niyo po natanong? Teka, wag niyo pong sabihin na Noel din ang pangalan ng anak ninyo. Oo, Noel din ang pinangalan ko sa kanya. Pero hindi naman sila magka-apelyido kaya imposibleng yung mapapangasawa mo ang anak ko na matagal ko nang hinahanap. Parang gano'n na nga po. Tsaka po si Noel kasi, hindi naman hiwalay ang parents eh. Ang totoo niyan, sabay nga pong namatay sa aksidente yung parents niya. Nung nakaraang taon lang din po, kaka-death anniversary lang nila tito bago po ako magpunta dito. Ganun ba? Pero imagine kung yung fiancé ko po talaga yung Noel na anak niyo, no? Pag nagkataon, sobrang nakaka-amaze yun. Parang doon natin mapapatunayan na kahit ang lapad-lapad ng mundo, pag tama na yung panahon ay magtatagpo at magtatagpo kayo kung sino mang kailangan yung makatagpo. Kaya nga, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kinabahan ako. Akala ko talaga Pero, siya, kain na. Kumain na tayo at gumagabi na rin. Oo nga, Dok. Bilin pa man din ni Ate Manilyn na hanggat maaari wag daw ako magpapaabot ng gabi sa labas. Ate Manilyn? Sabay yung may-ari ng bahay na inuupahan mo? Caretaker po ng bahay, tas parang pamilya ko na rin po dito. Bakit daw? Alam mo, nasabihan na rin ako ng mga kapitbahay ko na huwag din akong papaabot ng dilim sa labas Nung tinanong ko naman kung bakit, wala rin naman silang sinabi. Yung Ate Manilyn mo ba? Sabi niya lang medyo delikado na raw pag gabi. Delikado? Delikado dahil sa... Delikado gawa ng... Gawa ng nasa liblib na baryo tayo, Dok. Oh, ano naman kung nasa liblib na baryo tayo? Ano bang meron sa mga liblib na baryo? Duwende, lamang lupa, engkanto, aswang, mga ganun. Aswang? Naniniwala ka doon? Hindi ba't bata lang ang naniniwala sa ganon? Dati hindi, pero nung napunta ako rito, ngayon, parang medyo. May ilang karanasan na rin kasi ako na hindi ko maipaliwanag ng maayos Ewan ko po kung maniniwala kayo pero nung isang beses na ginabi ako sa klinik, hinabol ako ng baboy ramo. Mukha siyang baboy ramo talaga, pero pakiramdam ko, hindi yung simpleng baboy ramo lang Talaga? Ano yun sa tingin mo? Aswang? Ewan, pero sana hindi. Nakakatakot naman kung aswang yun, di ba? Kawawa yung mga taga rito. Kawawa tayo. Oo nga. Lalo na yung mga pasyente natin. Kawawa sila. Po? Kasi 'di ba, mahilig daw ang aswang sa buntis. 'Yon ang gustong-gusto nila. Kumbaga, espesyal na putahe. Dok naman Oh, bakit? Ikaw ang nagsimula ng topic na to hindi ako. Tama na nga po. Kumain na lang tayo. Natatakot na ako. Kasabay ng paggaan ng loob ko kay Doc Edina, ay unti-unti na rin naming nakuha ang tiwala ng mga buntis sa Barrio Carmen. Matapos namin silang makapalagayan ng loob, ay umasa akong magiging maayos ng lahat hanggang sa nagising na lang ako sa balitang nawawala ang isa sa mga pasyente namin sa lying-in. Ang akala ko isang beses lang mangyayari yon, ngunit nasundan ito ng nasundan hanggang sa napuno ng takot at iba't ibang haka-haka ang buong bayan gawa ng misteryosong pagkawala ng mga buntis sa tahimik at liblib na baryo ng San Carmen. Ha? Mahal, teka, hindi kita marinig Nasa tricycle pa kasi ako pero malapit na ako sa lying-in. Teka, dito na. Nandito na ako, magbabayad na lang ako. Manong, dito na lang po ako, salamat po. Bayad ko po pala, thank you po. Mahal? Hello? Ano yun? Ano yung sinasabi mo kanina? Sige na, ulitin mo na please, huwag ka na mainis. Ha? Hindi naman Hindi ka dyan, naririnig ko yung paghinga mo, ang bigat. Ganyan ko kaya pag naiinis ka. Ayaw mo kasing makinig sa akin. Bumalik ka na ng Manila. Hindi ako mapalagay na nandyan ka gawa ng mga kwento mo
Araw-araw akong natatakot na baka may mangyari sa'yo. Mahal, nag-iingat naman ako eh. Promise, sobrang nag-iingat talaga ako. Tsaka pag umalis ako na basta-basta, kawawa naman si Doc Edina, tsaka yung mga pasyente ko. Jobel? Ay, Doc! Teka, mahal, ibababa ko na muna to ha. Nandito na pala si Doc. Nauna pa siya sa akin. Sige na, bye-bye. I love you. I love you too. Pero yung usapan natin ha, huwag mong kakalimutan. Pag may nangyari na naman kung ano riyan, umuwi ka na. Hindi pwedeng hindi. Talagang susunduin kita. Oo nga, sige na, bababa ko na to. Love you. Doc, pasensya na po. Ano po pala yon? Tsaka, ba't ang aga-aga niyo po? Sino yung kausap mo? Yung fiancé mo ba? Opo. Tamang-tamang dating mo. Nagagahan ka na ba? Kung hindi pa, may dala akong chicken sandwich. Pagsaluhan natin. Okay na kayo? Hindi ba masamang pakiramdam niyo kahapon? Ay, tsaka ito pong roll up. Kayang-kaya niyo palang iangat ng mag-isa? Nag-IV ako kagabi, kaya umuwi ako ng maaga at ngayon, eto, ayos na. Ilan nga nakaschedule nating pasyente? Sino-sinong nag-confirm na darating? Si Christine, Doc. Si Christine na lang. Anong ibig mong sabihin na si Christine na lang? Si Christine na lang po natitira nating pasyente kasi nawawala na po silang lahat eh. Lampas 3 linggo na po simula nung nawala si Dina. Naalala niyo po ba siya? Siya yung unang buntis dito sa baryo na nawala. Simula nun bawat linggo may 2 o 3 mga buntis dito sa baryo na parang bula na bigla na lang naglalaho. Sa tuwing may nawawala, sinasabi ko po yun sa inyo, Dok ah. Hindi niyo po ba naaalala? Kung si Christine lang palang pasyente natin ngayong araw, edi ikaw na lang dito. Uwi na muna ako at mas makakabuti sa akin kung mas makakapagpahinga pa ako eh. Hindi po ba kayo nababahala sa nangyayari sa mga pasyente natin, Dok? Hindi ba kayo nag-aalala sa kanila? Bakit parang wala lang sa inyong nangyayari dito? Hindi ba kayo nangangamba? O natatakot? Bakit ako matatakot? Saan ako matatakot? Sa kung sino mang gumagawa ng mga krimeng to. Krimen? Anong krimen ang pinagsasasabi mo, Jobel? Wala pa namang nakikitang kahit na ano, hindi ba? Walang katawan, walang kahit na anong... Pero nawawala sila, Dok. Nawawala sila, Dina. At wala makapagsabi kung nasan sila. Kahit na walang katawan, ang pagkawala ng mga buntis na yun, sapat na para makonsider ang nangyayaring to sa baryo bilang isang krimen. Isang malaking krimen, Dok. Hindi ba at ang asawa na rin ni Dina ang nagsabi na lumaya si Dina kasi nakikipaghiwalay na sa kanya si Dina pagkatapos niyang mahuli ang asawa niyang nambababae? Jobel, nawawala si Dina at hindi mahanap ng kahit na sino dahil ayaw niyang magpahanap. Isa pa, doktor ako at midwife ka. Hindi natin problema ang bagay na ito, hindi sakop ng trabaho natin. Dok, uulitin ko lang. Wala na tayong pasyente, si Christine na lang at pagkapanganak niya, nga na rin tayo. Sabihin na nga natin na kaya hindi mahanap si Dina dahil galit siya at ayaw magpahanap pero yung ibang nawawalang buntis, hindi naman sila naglayas. Nasaan sila? Sandali nga, Jobel. Bakit ang tunog ng mga sinasabi mo ay parang pinagsususpetsahan mo ko? Tingin mo, may alam ako sa nangyayari? Nagawa ko ito? May tumatawag sa'yo. Hindi mo ba sasagutin yan, Jobel? Baka importante. Napalapit ka sa mga pasyente natin and trust me, naiintindihan ko ang frustration mo. But Jobel, you are barking at the wrong tree. Hindi mo dapat sa akin binubunto ng galit at takot mo. Kung ganito lang din, edi huwag ka nang magtrabaho sa akin. Hindi ko kailangan ng kasamang pagdududahan ako. Diyos ko, para naman tayong sira. Mas mabuti yata kung bukas na lang tayo magkita. Isarado mo na lang muna itong clinic at nang makapagpalamig tayo, saka tayo mag-usap. Paano si Christine? I-text mo at sabihan na hindi muna tayo magbubukas ngayon. Mahina at kung minsan wala pang signal sa kanila kaya pupuntahan ko na lang siya. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Kahit naman pigilan kita at sabihin ko sa'yo na pwedeng hindi mo na gawin yan, hindi ka pa rin susunod. Basta mag-iingat ka. Pag uwi mo galing kina Christine, tawagan mo ako para alam kong ligtas ka o di kaya i-text kung mahinang signal sa inyo.
Maniwala ka man o hindi, sa loob ng 1 buwan na magkasama tayo sa trabaho, napamahal na rin ako sa'yo. Parang kapatid na rin kita, Jubel. At sa dami ng sabi mo nga pangyayari dito sa San Carmen na hindi natin basta-basta may papaliwanag. Ang gusto ko, masigurong hindi ka parang bulang mawawala katulad ni Nadina. Kayo rin po, Dok. Mag-ingat din po kayo po uwi at i-text niyo po ako ha pag nasa bahay na po kayo. Muli akong sumulyap sa lying-in nang makailang hakbang na ako palayo ron. Agad nang umiti si Doc Edina at kumaway bago siya bumaling sa roll-up upang hilahin na yon pababa. Nang makitang kinakandado na ni Doktora ang roll-up ay saka ko lang dire-diretsong pinagpatuloy ang paglalakad paalis ng lying-in. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras na biyahe sa tricycle at kalahating oras na paakyat sa matarik na paanan ng bundok kung saan nakatira si na Christine, ay narating ko na rin sa wakas ang mumunti nilang kubo na minsan ko na rin napuntahan. Tao po? Tao po? Christine? Christine, si Jobel to. Ay, Ma'am Jobel, kayo po pala. Naparito po kayo. May problema po ba? Si Christine, nasaan ang asawa mo? Kararating ko lang galing sa taniman at sarado pa tong bahay pag uwi ko. Kaya nasa bayan pa yung panigurado. Bakit? May naiwan ho ba siya sa lying-in? Ako na lang ang magbibigay sa kanya pagdating. Ano ba yon? Pumunta na si Christine sa lying-in? Opo, pagtapos namin mananghalian. Dumiretso na si Christine sa lying-in. Hindi niyo ba siya nakita? Hindi kayo nagpang-abot? Hindi ko nakita si Christine sa lying-in. Pumunta nga ako dito para sabihin sa kanyang huwag nang tumuloy kasi sarado yung lying-in ngayong araw dahil masama pa rin daw yung pakiramdam ni Doc. Baka na malengke. Baka dumaan yun sa palengke para bilan ng gamit ng panganay namin. Nag-abot kasi ako ng pera para sa gamit ni baby bago siya umalis. Baka parating na rin yun o di kaya naglalakad na paakyat dito. Baka natatagalan lang siya dahil marami siyang nabili at buhat. Sasalubungin ko na lang siya sa baba at kung wala pa ay doon na lang natin tayin. Tara na ma'am, sabay ka na sa akin pababa. Isa-isang nagsidapo ang uwak sa bakura ni na Christine hanggang sa nasakop na nila ang paligid sa loob lang ng ilang minuto. Saglit kaming nagkatinginan ni Rodolfo. Parehas na kinabahan na parabang alam namin na hindi kami pwedeng mag-aksaya pa ng oras at kailangan na naming mahanap si Christine sa lalong madaling panahon. Nagpunta kami sa lying-in, ngunit sarado yon at walang bakas ni Christine. Maging ang palengke na inasahan naming lugar kung saan siya pwedeng makita ay wala at biguring kaming mahanap siya. Lumipas ang gabi at nagsimula ang bagong araw, ngunit maski anino ni Christine ay hindi namin nahanap. Kuya Rodolfo, mawalang galang na po't pasensya na po sa itatanong ko. Yung mga pulis po ang nagpapatanong nito pero balisa ka raw at halos di makausap eh. Ha? Tanong? Anong tanong? Anong gusto nilang itanong sa akin? Kung sigurado ka raw ba na wala kayong pinag-awayang mag-asawa, isipin mo ng maigi kuya. Baka mamaya may naipon daw na tampo si Christine kaya ano... Kaya ano? Kaya nagliyas siya? Sasabihin niyo rin ba sa akin na tulad ni Dina at iba pang buntis na nawawala sa bayan, na nagliyas lang din ng asawa ko? Nagpapalamig lang siya ng ulo? Nagpapababa ng galit at babalik din pag okay na? Kailangan ko lang siya antayin? Mabuti sana kung ganun lang. Hindi. Hindi lumayas ang asawa ko, Jubel. Nawawala si Christina at kung hindi nila halugugin ang bawat sulok ng San Carmen, ay baka matulad na ako sa iba pang lalaki rito na nawala ng asawa. Kuya, please. Sorry, hindi po ako naghahanap ng away. Naiintindihan ko po yung frustration nyo pero hindi naman ako o ang mga pulis ang kalaban nyo eh. At ginagawa naman po nila lahat kaya sana habaan nyo rin po ang pasensya nyo. Baka ano po... baka may dinaanan lang talaga si Christine o di kaya napasarap ng tambay sa kung saan. Kung asawa mo o kahit sino sa pamilya mo ang nawala na parang bula, magagawa mo pa kayang habaan ng pasensya mo, Jubel? Hindi ka kaya mabaliw din na gaya ko? Saka ginagawa ang lahat? Parang hindi naman. Kasi kung ginagawa nilang lahat, edi sana maski sa nawawalang buntis sa bayan natin, hinahanap na nila. Buhay man o patay, sana mahanap nila.
Agad kong pinunasan ng luha kong bumagsak sa aking pisngi. Ngunit kahit na anong pagtuyo ko ron ay napapalitan lang ito ng napapalitan. At nagawa ko lang pigilan ng tuluyan ang aking pag-iyak nang kalabitin ako ni Perlina matapos kong talikuran si Kuya Rodolfo. Ano yun? Ate Jubel, kailangan nating umuwi. Lulubog na po kasi ang araw at dahil sa mga nangyayari nitong mga nakaraang linggo, pinramis ako ni Mama na uuwi ako bago magdilim. Tara na po. Alam ko namang malapit kayo kay Ate Christine at sobrang nag-aalala ka sa kanya. Pero wala naman tayong magagawa sa mga oras na to kundi ang panatilihing ligtas ang sarili natin sa pamamagitan ng di pagpapaabot ng dilim sa labas. Sige, sasabay na ako sa iyo ng uwi. Magsasabi lang ako kay Rodolfo na mauna na ako at bukas na lang babalik. Sige te, hihintayin na lang kita rito. Sa muling pagbaba ng tingin ko kay Perlina ay saka ko lang napansin ang maliit na botelyang nakapendant sa kwintas na suot niya at dala ng kuryosidad ay walang paalam ko yung hinawakan. Ano yan? Holy water? Ito? Hindi ko sure kung ano ba laman nito eh. Galing to kay Mang Mehmet. Yung may tililing na nanakot sa'yo sa may plaza nung bagong dating ka. Pinilit niya ako isuot to para paprotektahan daw ako nito sa mga kadiliman. Puro kalokohan, di ba? Teka nga, atuubarin ko na. Nakalimutan kong suot ko pa pala to. Wag! What? Oo, wag. Wala namang mawawala sa'yo kung isusuot mo lang yan, diba? Opo, wala nga. O sige, rito na lang to. Si Mang Mehmet, nasan siya? Bakit? Gusto niyo rin po ba ng ganito? Manghihingi na rin ba kayo ng protection sa kanya? Kailangan ko siya makausap. Nung bagong dating ako sa San Carmen, may babala siya eh. Pinaalis niya ako ng bayang to dahil malapit na raw ang madidilim na araw nitong baryo. Ang sabi ng papa mo, may sira raw sa ulo si Mang Mehmet kaya hindi dapat siya pagkatiwalaan pero... Pero ilang linggo lang pagdating mo rito ay nagsimula na ang misteryong pagkawala ng mga buntis. At mula noon, parang binalot na ng malalagim na araw ang San Carmen. Tingin mo, alam ni Mang Mehmet kung ano talaga nangyayari sa San Carmen at sa mga nawawalang buntis? Hindi ko alam, pero sana may sagot siya. Kung papakinggan lang natin siya, baka may makuha tayong kahit na anong pwedeng lumutas sa mga nangyayari ngayon, diba? Sa plaza! Sa ilalim ng lumang slides, may lumang tent doon. Doon nakatira si Mang Mehmet. At sure ako na doon natin siya mahanap, ate. Halika na! Tara na! Sa pagmamadali namin ni Perlina na makapunta kay Mang Mehmet para makausap siya, ay hindi na ako nakapagpaalam ng maayos kay Rodolfo at pinili kong sa text na lang yun gawin. Pagdating sa plaza, agad na napawi ang kakarampot naming pag-asa ni Perlina na baka makuhaan na namin ng sagot ang kababalaghang nangyayari sa Barrio San Carmen nang abandonadong tent na lang ni Mang Mehmet ang aming naabutan. Ayon na rin sa mga tindera sa paligid ng plaza ay matagal na raw mula nung makita nila si Mang Mehmet. Sa pagkawala ni Mang Mehmet, mas lalong hindi ko na alam kung ano pa ba ang pwede kong gawin maliban sa lisanin na lang din ang lugar na ito para sa sarili kong kaligtasan. Oh, bakit parang ang konti yata ng kain mo ngayon? Di mo ba nagustuhan ng laing na niluto ko? Ano, paghahanda ba kita ng ibang putahe? Hindi po. Hindi na po kailangan. Busog na po kasi ako, pero masarap po yung ulam. Nagustuhan ko po. Kung hindi dahil sa pagkain, anong iniisip mo? Si Christine? Yung mga nawawala niyong pasyente? O yung kumakalat na usapang nabiktima sila ng mga tiktik? Lahat po. Lahat po yun iniisip ko at binabagabag ako gabi-gabi. Ayoko man po sana na umalis ng San Carmen. Wala pa rin po tayong nakukuhang sagot sa mga nangyayaring to. Pero ate, parang yung pag-alis sa baryong to na lang ang pwede kong gawin eh. Para protektahan ang sarili ko bago pa mas bumigat ang toll nito sa mental health ko. Aalis ka, ate? Iiwan mo kami? Psst, Perlina, hindi mo ba nakikitang problemado ng ate Jubel mo at bigat na? Huwag mo nang konsensyahin pa. Hindi ko naman po siya kinokonsensya eh.
Nagtatanong lang ako. Pero ate, di mo naman ako kakalimutan, di ba? Pwede naman tayo mag-text at magtawagan. Oo naman. Hindi ko kayo makakalimutan. Magte-text at tatawag ako sa inyo. Susubukan ko rin na bumisita sa inyo kahit isang beses sa isang taon. Para ko na rin kaya kayong pamilya. Kailan mo balak umalis? Ako mag-aatid sa iyo sa terminal sa San Nicolas. This week din po. This week agad? Bakit ang bilis-bilis naman? Alam na rin po kasi ni Chang ko ang nangyayari dito eh. At nag-aalala na po siya. May sakit kasi yun sa puso. At para hindi na siya mapasama pa, dala ng pag-aalala, susundin ko na lang po ang kagustuhan niya na umuwi ako ng Manila sa lalong madaling panahon. Kahit na gusto ko pa sana maghintay ng balita tungkol kina Christine. Sundin mo na lang ang gusto ng tita mo, Jubel. Pag may balita kina Christine o sa kahit na sinong pasyente nyo nawawala sisiguraduhin kong ipaabot namin sa iyo kaagad. Salamat, Dado. O siya, magsigayin na tayo. Kinabukasan, agad ko nang sinimulan ang aking pag-aal sa balutan. At dahil konti lang naman ang gamit na kailangan kong dalhin pabalik ng Manila, ay natapos ko na rin yon bago pa magtanghalian. Pagkatapos mag-empake, ay tinawagan ko na si Doc Edina upang magpaalam. Cannot be reached ang number niya, kaya pinili kong i-text na lang siya. At nang wala pa rin akong matanggap na kahit ano mula sa doktorang araw-araw namang nagre-reply sa akin, ay nagpa siya na akong bisitahin siya sa kanyang tinutuluyan upang personal na makapagpaalam sa kanya at ma-check na rin kung ayos lang siya pagkat ilang araw na rin namin siyang hindi nakikita. Malalim at paulit-ulit akong bumuntong hininga. At kahit na anong gawin kong pilit na pagwawaksi ng takot mula sa aking isip na hindi ko alam kung ba't bigla ko na lang naramdaman, hindi ko yun magawang isantabi. Sa ikatlong paghakbang ko papunta sa trail na tingin ko'y maghahatid sa akin sa kung saan nakatira si Doktora, ay tuluyan na akong natigilan at napatingin sa nagdidilim na kalangitan. Perlina? Saan ka galing? Anong ginagawa mo rito? Kailangan na nating umalis dito! Kailangan nating umalis dito! Aswang siya! Aswang siya, Ate Jubel! Aswang siya! Hindi na ako nagtanong pa kay Perlina at ginawa na lang ang gusto niya. Agad kong hinawakan ang kamay niya at tumakbo ng pagkabilis-bilis kasabay niya. Hindi kami tumigil hanggang sa marating namin ang plaza at sakto nung bigla siyang nadapa ay ang pagtigil naman ni Dado sa aming harapan. Sakay! Sakay! Bilis! Yung pinakamabilis! Baka maabutan niya tayo! Hindi niya tayo pwedeng maabutan dahil sa Ate Jubel na isusunod ni Aling Edina! Ano? Anong ibig mong sabihin ako nang isusunod ni Edina? Perlina, hindi kita maintindihan. Ayan na siya! Nasundan niya na tayo! Perlina! Aswang si Doktora Edina! Siya ang nambiktima sa mga nawawalang buntis. Pinapatay at kinakain niya ang mga sanggol na nasa sinapupunan ni na Ate Christine at nung iba pang nawawala. Ha? Paano mo naman nalaman? At bakit ka ba napunta doon? Hindi ba ang sabi si Mang Mehmet lang ang maaaring makasagot sa mga katanungan natin? Kaya sinubukan ko siyang hanapin at habang hinahanap ko siya, bigla ako nakasalubong si Doc Edina. Nung kumulo ang langis sa botilyang suot ko, kinutuban na ako. Kaya mas lalo ko pa siyang sinundan. Nakita ko, ate. Nakita ko kung paano niya hinugot ang bata mula kay Ate Christine at kung paano niya kinain... At ano, Perlina? At ikaw na ang isusunod niya bago niya lisanin ang baryo namin. Ako? Bakit? Paano? Bakit niya ako isusunod hindi naman... Buntis ka, ate. Hindi si Ate Christine ang kahuli-hulihang buntis sa Barrio Carmen. Kung hindi, ikaw. Ikaw ang susunod. Isang beses pa ulit humampas ang malapad at malakas na pakpak ni Edina sa tricycle na lulan namin. At sa pangatlong beses na inatake niya kami, ay tuluyan ng tumaob ang sinasakyan namin. Bagaman sugatan at nagdudugo pa ang kanyang noo, ay dali-dali na kaming pinuntahan ni Dado at pilit na inalalayan palabas mula sa loob ng kanyang tricycle. Perlina, ano yung kumukulong langis sa loob ng botelyang suot mo?
Hindi na nagsalita pa si Perlina at sa halip ay dali-dali niya nang hinubad ang botelya na yon sabay saboy ng langis kay Doc Edina. Umalis siya! Umalis siya, Ate Jubel! Mukhang tama si Mang Mehmet. Mapuprotektahan nga ako ng langis na to. Perlina, halika. Alalayan mo ang Ate Jubel mo. Aray! Aray! Tay, may dugo! May dugo sa binti ni ate! Dugo sa binti? Yung baby ko! Perlina, Dado, tulungan niyo ako. Tulungan niyo po ako. Huwag niyo po hayaan na mapasama kami ng baby ko, please. Please. Malapit na tayo sa bahay. Konti na lang. Konting-konti na lang. Halika na, Jubel. Tuning! Perlina! Ano nangyari rito? Mamaya na namin ipapaliwanag ang lahat. Ang importante ay makapasok tayong lahat sa bahay bago siya bumalik. Sino? Aswang? Sino naman yan? Sino pa nga ba? Di yung nobyo ni Jubel, yung mapapangasawa niya. Ang buong akala ko ay naghahalucinate lang ako nung narinig ko ang boses ni Noel. At dahil sa sinabing yun ni Ate Manilyn, natanto kong nandito nga talaga siya. Walang kahirap-hirap akong binuhat ni Noel at patakbong dinala sa bahay ni Dado. Sakto sa pagpasok namin sa loob ay ang muling paglipad ni Edina sa ere. Asinan niyo ang bintana at pinto. Bawang, kumuha rin kayo ng bawang. Magsabit kayo sa leeg niyo bilang proteksyon. Hindi na natapos pa ni Dado ang kanyang sinasabi at agad na hinila si Ate Manilyn palayo sa bintana nang bumaba na si Aling Edina mula sa ere at walang katakot-takot na lumapit at humawak sa grills ng bintanang nasabuyan na ng asin kanina. Bawang at asin? Nakakatuwa talaga kayong mga tao. Hindi ka takot sa asin! Hindi ka tinatablan! Ano sa tingin mo? Pakialam merong bata. Abagin na Maria, napupuno ka ng grasya. Kasabay ng paulit-ulit na pagkalampag ni Edina sa grills na kung gugustuhin niya ay kayang-kaya niyang sirain ng isang hila. Ngunit pinatatagal niya upang lalo kaming mangilabot ay sunod-sunod na paghilab ng aking tiyan at pagdaos-dos ng dugo mula sa aking binti hanggang sa mas lalo pa akong mamilipit. Kumapit ka lang, Jubel. Malalampasan din natin to. Hindi ako makakapahayag na may mangyaring kahit na ano sa inyo ng anak natin. Patawad kung ngayon lang ako. Babawi ako, mahal. Hindi ko ahayaan na may mangyari kahit na ano sa inyo ng anak natin. At paano mo naman gagawin yon? Hindi mo ba nakita? Hindi siya tinatabla ng asin. Maski ang manghina, hindi. Ang tanging nakasakit lang sa kanya kanina, yung langis na nakuha ni Perlina mula kay Mang Mehmet. Langis? Anong langis yun? Nasaan na? Meron pa ba? Nasa akin pa yung botilya pero naubos na, kuya. Sinabi ko na lahat sa kanya para makaligtas kami kanina. Yung botelya. Nasaan na yung botelya? Baka pwede pa nating masaid at may lagay sa kahit na anong patalim. Baka kahit kaunting patak lang ng mahiwagang langis na yun sa kahit na anong patalim ay kayang-kaya na natin siyang tapusin. Dali-daling nilabas ni Perlina ang botelya mula sa kanyang bulsa. Sakto sa paghakbang niya upang iabot kay Noel ang botelyang hinihingi nito sa kanya ay ang buong lakas na paghila ni Edina sa grills at tuluyang pagsira ng bintana. Perlina! Pa! Tulungan niyo po ako! Ayaw ko pang mamatay! Huwag kang mag-alala, munting pakialamera. At di magtatagal, ay susunod ko rin naman sila sa'yo. Ako na lang! Jubel! Ako na lang. Bitawan mo si Perlina. Hayaan mo na sila at ako na lang ang kunin mo. Ako at nung pinagbubuntis ko lang naman talaga ang pakay mo, hindi ba? Ang bata sa sinapupunan kong pagkukunan mo ng lakas para makatakas ka dito. Mas kailangan mong pinagbubuntis ko kaysa kay Perlina, hindi ba? Kaya ako na lang. Pakawalan mo si Perlina at akong ilipad mo para pagfiestahan. Habang dinidistract ko si Edina na ang buong atensyon ay nasa akin, dahan-dahan ng ginapang ni Noel ang nabasag na botelyang may mahiwagang langis. Maingat niyang dinampot ang kapiraso ng bakal na tumalsik mula sa grills at dahan-dahan yung pinaliguan ng mahiwagang langis. Nang akmang susugurin niya na si Edina,
ay nakaismid na bumaling sa kanya ang aswang at walang kahirap-hirap na init siya si Noel papunta sa pinakasulok ng sala gamit ang kanyang mga pakpak. Sabay sa pagbitaw ni Edina kay Perlina ay ang mabilis niyang paglipad at pagtangay sa akin. Hindi, Jubel! Ate Jubel! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami, parang awa niyo na! Oh, bakit? Bakit naiiyak at takot na takot ka ngayon? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na ikaw na lang ang kunin ko? Nahayaan ko na si Perlina? Sinunod na nga kita. Malungkot ka pa rin. Hindi nila hahayaan na makatakas ka. Mapatay mo man ako. Makain mo man yung dinadala ko. Isa lang ang sigurado. Huli mo na rin to. Pagbabayarin ka ni Noel at ng mga lalaki at pamilyang kinuhaan mo ng mahal sa buhay. Naririnig mo ba ako, ha? Kahit na magawa mong gusto mo sa akin at hindi nila ako maligtas, nasa akin pa rin ang huling halakhak. Kasi alam kong katapusan mo na. Sunod-sunod akong napaubo at pilit na hinabol ang nawala kong hininga nang tumama sa bato ang aking dibdib matapos niya akong bara-barang ihulog pagdating namin sa isang luma at masukal na bahay sa gitna ng gubat. Ang bango-bango at ang tamis-tamis ng dugo niyong mag-ina. Alam mo ba yon? Kung alam ko lang na ikaw at ang paslit na yun ang bubo ko sa akin, sana matagal na inuna kita. At hindi ko na hinayaan pang lumaki ang batang yan sa sinapupunan mo. Yung baboy ramo umatake sa akin nung gabing yon, yung itim na likido sa tiyan ko. Ikaw yun? Ikaw lahat yun? Galing! Ang galing-galing talaga. Sa lahat ng mga nabiktima ko sa haba ng panahon na ginawa ko ito, ikaw ang pinakapaborito ko. Matalino ka kasi, palaban at matapang. Yun nga lang, masyado kang mabait at walang tiwala sa iyong kutob. Kung pinakinggan mo lang ang sinisigaw ng maliit na boses dyan sa utak mo tungkol sa katauhan ko at hindi napilit kinumbinsi ang sariling napapraning ka lang, baka hindi lang sarili mong nailigtas mo mula sa akin, kundi pati na rin si Christine at ang iba pa nating pasyente sa lying-in. Malakas akong napahiyaw sa takot nang bigla na lang siyang gumapang papunta sa akin. Hinawakan niya ang aking binti at walang pakundangan akong hinila papunta sa malalim na hukay. Hindi ba't gustong-gusto mong mahanap ang mga nawawalang buntis ng Barrio Carmen? Ayan na silang lahat at nakakasama mo na rin sila. Nakakasulasok at nakakagimbal ang tanawing sumalubong sa akin. Naaagnas na ang wakwak na katawan ni Christine. Tanggal ang kanyang mata at nawawala rin ang kanyang daliri. Isang palatandaan na bago siya pinatay ni Edina ay pinahirapan at pinaglaruan muna siya nito. Habang ang iba pang nawawalang kababaihan ay sa damit ko na lang nakilala pagkat nabubulok at inuuod na sila. Ano? Hindi mo kaya? Yang akala ko gustong-gusto mo silang makasama. Ano? Itutulak na ba kita dyan? Hayaan ko bang maubusan ka ng dugo? Hanggang sa parehas na kayong nasa bingit ng kamatayan ng anak mo bago kita buksan at kunin siya sa loob ng sinapupunan mo, ha? Yun bang gusto mo, Jubel? Pagkat nanghihina gawa ng aking pagdurugo, wala na akong nagawa pa kundi ang pumikit ng mariin at pilit na iiwas ang mukha kong sinasalat ni Edina ng kanyang dila. Gusto ko man na tulad nila'y pahirapan ka rin muna. Wala na akong oras pagkat sigurado kung parating na sila rito at kailangan ko na makatakas bago pa mangyari ang bagay na yon. Wag! Parang awa mo na, wag! Sakto ang pagmulat ko ng mata ay ang pagbuga ni Edina ng kulay itim na dugong dumiretso sa aking mukha. Pagbagsak niya, sumalubong sa akin ang sugatan at naghahabol ng hiningang si Mang Mehmet. Saglit siyang umiti sa akin bago niya muling itinarak ang punyal na may kakaibang liwanag na tila bayari rin sa ginto.
Paulit-ulit niyang sinasaksak sa dibdib si Edina hanggang sa maging pino na ang parting yon ng kanyang katawan. Tapos na, Jubel. Ligtas ka na. Pasensya na kung natagalan. Kinailangan ko pang matapos ang misyon ng puting duwende sa bundok Nieves upang mabasbasan niya ang punyal na to panlaban sa kahit na anong nilalang ng dilim. Ako na lang ang natitirang buntis sa Barrio Carmen. Lahat sila, walang kalaban-laban na nabiktima ni Edina. Ang baby ko, ang baby namin ni Noel. Mang Meme, tulungan mo ko please. Dalhin mo ako sa ospital. Jubel, ligtas ka. Buhay ka. Salamat sa Diyos at buhay ka. Noel, yung anak natin. Dadalhin kita sa ospital. Masyadong malayo ang ospital dito. Baka hindi na rin kayo umabot. Tabi, Ano? Hayaan mo siya. Alam niya yung ginagawa niya. Siya ang nagligtas sa akin mula kay Edina. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Utang natin sa kanyang buhay ko at ang buhay ng baby natin. Jubel, ligtas ka na at ang anak mo. Wala nang mangyayari kahit na ano sa inyong mag-ina. Salamat. Maraming salamat sa tulong at pagligtas niyo kay Jubel. Malalim na bumuntong hininga si Noel. Muli niya akong hinagkan at pinakawalan lang nung lumapit na sa akin si Perlina upang yumakap din. Nung linggo ring yon, bagaman wala ng panganib at tiyak ng babalik ang kapayapaan sa San Carmen, ay pinili pa rin namin ni Noel na bumalik na sa Manila. Noel? Bakit? Ano yun? May masakit ba sa'yo? Gusto mong daling kita sa ospital? Teka, Ayos lang ako. At ang baby natin, walang masakit sa akin. sigurado ka? Buti naman. Pero may kailangan tayong pag-usapan. May kakaiba kasi akong napapansin sa'yo. Simula nung bumalik tayo galing baryo, may nag-iba sa'yo. Laging ang lalim ng iniisip mo. Para kang may gustong sabihin sa akin pero ayaw mo. Natatakot ka. Ano ba yon? Sorry. Mahal, sobrang sorry. Sorry sa nangyari sa baryong yun. Kay Christine at sa ginawa niya sa'yo. Ha? Teka nga, tama ba ako nang intindi? Nagsusorry ka para sa ginawa ni Dr. Edina? Pero bakit? Hindi mo naman kasalanan yun ah. Hindi mo naman kasalanan yung kasalanan niya. Hindi nga, pero pakiramdam ko, kasalanan ko ang lahat ng kasalanan ng mama ko eh. Litong-lito ko siyang tiningnan. Kahit na hindi ako makapaniwala, ay may pagtatanong ang mata ko siyang tiningnan. Bago ko masabi ang gusto kong itanong, tumango siya sa akin. Napasinghap ako at napatayo sa gulat. Gumuhit ang sakit sa mata niya. Taranta ko siyang nilapitan, pero hindi na nagawa pang hawakan. Noel, seryoso ka ba? Noel, hindi magandang biro to ah. Pagtapos ng nangyari doon, tingin mo ba kaya ko pang gawing biro lahat ng nangyari? Siyempre, Jubel, hindi. Sana nga nagbibiro lang ako pero hindi talaga. Pagdating ko rito, tinignan ko agad yung nag-iisang picture ni Mama na naitabi ko at siya ngayon. Si Mama yung aswang doon sa baryo. Mama ko yung muntik nang bumiktima sa atin. Mabuti na lang at hindi niya ako nakilala kasi kung nakilala niya ako baka mas lalong... Aswang ka rin, Noel? Ito ba yung deepest, darkest secret na sinasabi mo sa akin na hindi mo alam kung paano sasabihin? May lahi akong aswang gawa ni Mama pero hindi ako gaya niya. Hindi ako kumakain ng tao. Hindi ako nananakit. Promise, malayong-malayo ako sa kanya. Ibang-iba. Maniwala ka, Jubel. Ngayong alam mo na, maiintindihan ko kung aayaw ka na sa akin. Hindi. Siyempre hindi. Hindi ako aayaw sa'yo dahil ang anak ka ng aswang. Ikaw na nga may sabi, di ba? Hindi ka katulad ng mama mo. At alam ko yun. Ramdam ko yun. Mahal, sorry. Nagulat lang naman ako sa nalaman ko pero hindi naman talaga ako takot sa'yo eh. Hindi ako takot na nalaman kong anak ka ng aswang at biyanan ko pala yung nanggulong aswang dun sa baryo. Jubel, hindi. Hindi mo binan ng aswang na yun. Siya lang yung nagluwal sa akin.
Pero kahit na kailan hindi ko siya tinuring na ina. Kasi masama siya. Buti na lang talaga tinakas ako ni Papa. Na lumayo kami at nagpalit ng apelyido kasi kung hindi, baka naging tulad din ako nung halimaw na yon. Tama na, mahal. Wala kang kasalanan. Hindi ikaw ang mama mo at tapos na. Tapos na ang lahat, kaya kalimutan na lang natin to. Kailangan natin tong kalimutan, lalo na't magkakaroon na rin tayo ng sarili nating pamilya. Sarilit normal na pamilya. Oo, sarili at normal na pamilya. Pagkaraan ng ilang buwan at halos taon pang ang pagbabantay, kung may kakaiba ba sa anak namin ni Noel na 1/4 na aswang, napalagi na rin kami nung makumpirma namin sa isang bantog na albularyang nakausap namin sa Sagada na hindi raw magiging ganap na aswang ang anak namin gawa ng mas lamang ang dugong tao niya. May iilan lang kakaiba sa unikaihan namin tulad ng matalas ang pang-amoy niya at maging ang kanyang pandinig. Pero yun na yun. Mabait po sa lahat ng may buhay ang anak namin ni Noel at palagay ko'y yun ang kinailangan ni Noel para maibaon niya at malimutan na ang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi na namin pinaalam pa sa anak namin o sa kahit na sino pa. Sa ngayon po ay payapa na kaming pamilya at hindi na namin naging problema ang pagkakaroon ng lahing aswang ng aking mag-ama. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na! Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Ann. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.